Hindi lang literal, kundi talagang buwis buhay ang pagtawid sa tulay na ito sa bayan ng Pambuhan sa Northern Samar. Ngayong pandemya, paano nyo itinatawid ang inyong pang-araw-araw? Ang mga tiga-barangay Hinulgan sa bayan ng Pambuhan sa Northern Samar, literal na buwis buhay. Nagsusulok. Para lang kasi makabili ng kanilang mga pangangailangan. Kailangan nilang tumawid ng tulay na nakamamatay. Kawawa naman yung bata na yan. Kasi yung bahay nila nasa kabilang ilog. Yan lamang po ang tanging daan papunta sa kabilang ilog. Nagsusumikap siya na tumawid. Mapanganib po ito. Yung nakita ko po yung bata, natakot po nga po ako kasi yung nakita ko po yung tulay, halos butas-butas na po lahat at posible na pong mapatid. Matagal na po ito hindi naayos, wala pa kasing budget. Ayun po, kawawa naman yung bata. Ang nasa video, ang 16 anyos na si Rico. Sinuga ka di pag palit 5 kilos ng bugas, pag tipoli na. Tinuloyak sundian. Kasi nakamot kapot sa bugas, sayo kapot man sa tanging bridge. Kung man kami, pobre, di ka ni kadua. Para lang kayo makaon, taga si Mana sa ilak ang pagkaon. Agabot din to kung halimbawa, walay nagad kami. Kay maulad to nga kwarta nga. Nahado ka kay wakay ito nga tulay. Halimbawa di siya makakapot, madalunot, mahulog. Bagamat delikado, lalo pat 50 talampakang lalim ang ilog na babagsakan. Ang ilang mga bata, ginawa pa itong palaruan. Taong 2012, nung itayo ang Hinulgan Hanging Bridge na proyekto ng DSWD Kalahi. Nagdurugtong ito sa sitio Naboo at Barangay Hinulgan proper. Ang tulay gawa sa purong bakal, pero dahil madalas umuulan sa lugar, kinalawang na ang materyales nito. Nagkabungi-bungi ang tapakan at lumaylay na rin ang mga kable hanggang ang mismong tulay tumagilid na. Yung pagka-design niya, medyo mahina. Tingin ko, hindi aabot ng 2 taon kasi wala man lang framing yung steel matting. Pero higit sa lahat, ito raw ang pinakamadaling ruta para marating ng mga residente ang kanilang mga sakahan, pati na pamilihan. Araw-araw kami tumutulay dyan. Delikado yung iba na tumutulay na, lalo na yung mga matatanda. Importante namin dyan, tulad sa amin, pumunta sa taniman namin. Nagmamadali kami, doon na lang kami dadaan. Minsan muntik pa yung anak ko nahulog dyan. Muntik na shoot dun sa butas ng tulay. Kaya yun, natatakot ako na pabayaan ko sila. Hirap na hirap po ako. Lalo na ako isang ina na naghatid sundo sa mga anak ko. Araw-araw, kakaba-kaba ako para lang makatawid dun sa tulay na yan. Minsan po dito, mga gulay po namin, minsan pinapakain na lang yan sa mga alaga naming baboy kasi wala namang mapabintahan. Pag dinala mo sa bayan, pagdating doon, wala na. Iiyak ako pagka ganun, na sa tagal-tagal na ang Pambuhan, wala man lang farm to market road dito sa amin.
Sa tulay na abutan ng aming team, ang 15 anyos na si Mirna na inutusang bumili ng asin at bigas ng kanyang ina para masigurong hindi siya madudulas. Nagpaa si Mirna. At saka patagilid na tumulay. Si Mirna, para hindi madulas, hinigpitan pa ang kapit sa kable. Lalo pat makailang beses na rin daw siya ritong muntikang mahulog. Tumatawid ako no. Tapos naramdaman ko na lang na bigla akong nadulas. Buti na lang po nakakapit ako. Ako dyan sa tulay na yan, syempre po nakakakaba, natatakot ako, na baka mahulog ako. Kasi nga, di ko alam kung ano mangyayari sa akin. Ginagawa ko yun kasi nga, kahit mahirap kami, gusto ko makatulong sa nanay ko. Kaya kahit mahirap na tumulay dyan, ginagawa ko po. Hindi na po ako dadaan dyan sa tulay kasi nga po madilim na, natatakot ako. Ito may bangkaw, dito na lang po ako sasakay. Kung tutuusin, may ligtas na paraan naman sa pagtawid sa sityo. Sa pamagitan ng pagsakay ng bangka, yun nga lang, 30 pesos kada ulo ang singil. Malaking halaga para sa mga taga rito. Pero ini nga na matigas. Gusto ko maging teacher. Pero hindi ko po alam kung makakapagtapos ako. bakit? Kasi nga mahirap kami. Feeling mo ba di ka mabatapos dahil sa hirap? So ano bang kailangan ba dapat gawin para makapagtapos ka? Hindi ko alam. Walang ibang madaanan pag malaki ang tubig, ilog. Doon talaga dadaan sa tulay. Takot nga po kami, kaya lang pag halimbawa talaga gipit na gipit talaga, parang pinipilit na lang ng bata kasi wala rin madaanan. May isa pang alternatibong ruta, pero kakain ito ng halos 4 na oras ng paglalakad. Pinapasara namin ito kasi hindi fit to pass. Kasi mahirap na, baka may mahulog, madisgrasya. Kaya lang, pag wala daw yung pusa, labas lahat ng daga. Nananawagan po kami sa gobyerno na sana maayos tong tulay na to. Nito lang Miyerkules, pinakiusapan ng aming team ang Municipal Engineer's Office na inspeksyonin ang tulay. Dapat ngayong taon na ngayon ma-repair yan, pero na-COVID, yung pondo namin para sana dyan ay ginamit muna namin sa pandemya na yan. Na-reiterate yung pag-include ngayon yan sa budget ng 2021 para ma-repair yan. Yung cable na yan, sigurado ko dyan matibay pa yan. I-strengthen uli, tapos gagawa kami ng panibagong running board. Kini nga tulay, tanggalon na maroyan ka? Di gada kapag wala man siya liwang, wala naman matulayan.
ang mga tiga-Hinulgan sa bayan ng Pambuhan sa Northern Samar. Umaasang ang pagsasapubliko ng kanilang kwento ang magiging tulay para tuluyan ng mapatid ang kalbaryong araw-araw nilang tinatawid. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.